na pinag-uusapan natin dito, sa mga baguhan especially, these are 8 modules topic eh. Kung sabi 8 modules, marami siyang mga iba't ibang mga topic. One of them is Royal, the perfect business, invitation, sponsoring. Pangalawa, yung ito nga, ABC rule. Answering objection, meron pang how to do meeting after meeting, how to do one-on-one, importance of image, ano pa ba, goal setting, and how to do retailing, and so on and so forth. But among these modules, mga kaibigan, itong topic ko to, ang nakalagay lang dito, importante, rule. ABC rule. Siya lang ang nakalagay na may rule. Ibig sabihin, batas. Kailangan sundin. Kaya nga siya rule eh. Di siya ABC if ever. Di ba? O, ABC, kung type mo lang, hindi. It's a rule. So, ibig sabihin, batas siya. So, pag ginagawa mo yung network marketing, pag ginagawa mo sa Royal, kailangan gawin mo siya. Okay? Kaya sabihin mo sa kanila mo, kailangan gawin. Kailangan gawin. No shortcuts, mga kaibigan. Please do not do shortcuts. Kasi, parang pagkain mo yan eh. Masarap po ba ang kare-kare? Yes! Ano masarap sa kare-kare? Yung manay na ginigiling pa talaga o yung peanut butter ilagay mo? Oo. Manay yung tapo, bago. Yan yun. Anyway, mga kaibigan, di ba mas masarap pa rin talaga yung mali talaga eh? Diba? Yes. Hindi mo ginawang shortcut. So para sa akin, when you do the ABC rule, please do the exact way how to do it. Don't do shortcuts. Ngayon, ano ba yung ABC rule, mga kaibigan? And ito kasi importante ito, lalo na sa mga bago. Kaya sa mga baguhan po, kung first time mo ngayon, saktong-sakto dating mo kasi itong topic, ma-apply mo na kagad ito kagad. Ma-apply mo agad ito sa iyong mga prospect. So, when we talk about the ABC rule, pag-usapan muna natin ano si ABC, mga kaibigan. A stands for the advisor. Kung sinabi advisor, mga kaibigan, yan po ang inyong mga uplines, yung mga crosslines ninyo, uplines, yung mga pag ikaw to, yung lahat na sa taas sa'yo, upline ang tawag doon. Okay? Yung nasa ilalim mo, yun yung downline yun. Okay? Hello? Yes! Ngayon, ang crosslines, yan yung mga distributor na hindi mo kagrupo. Kung baga sa magkakamag-anak, yan yung mga pinsan mo. Okay? Yan yung mga pinsan mo. The management, mga kaibigan, well, I'm part of management. So, yung mga operations manager dito, mga kaibigan, yung mga staff, yung sila press, sila chairman, lahat ng mga tao yan, part of management is also your advisor. The office, itong opisina. Bakit kasama itong opisina? Basta may explain ko mamaya, ito, office dito. The manuals or the brochure. Sir, paano naging yan, advisor? Kasi mga kaibigan, kung pag-uusapan kasi ng advisor, o sinabing advisor, yan mo yung mga tao, gamit, bagay, na pwedeng makita ng inyong prospect na makakatulong para mag-convince sa kanila na maganda si Royal, na gawin nila si Royal. So, hindi kailangan tao yan. Diba? So, pwede office, yung bago natin opisina. Yan ang office namin. Imagine mo sa kamakita sa kumpanya, lokal, nagpatayo ng ganyan kalaki opisina, tapos ganyan kalaki lote, 5 palapag, meron kami more than 50 parking spaces doon sa aming basement. Alam mo yung mga tipong gano'n ba? Naisipin ng tao ngayon, malaki pala talaga ang kumpanya mo. Nag-gets nyo? Yes! Itong mga manuals and brochure, pag dala-dala mo yan, minsan may clear book ka pa, minsan may iPad ka, nandun yung mga pictures, pinapakita mga iba't ibang mga produkto natin. Yung mga picture na madating umitim, pumuti, di ba? Yung mga kinikili na madilim, na inangat, lumidiwanag na, di ba? So yan yun. So isang part din yun ng mga advisor. Ang bridge, mga kaibigan, yan yung kayo. Kayo, yung nagdala. Okay? So, ibig sabihin, paano kung wala kang dala? Kung wala kang dala, hindi ka bridge, ikaw lang yun. Ano ka? You ka lang. Okay, nag-gets yun? Sino dito yung walang kasama, walang dala, taas ang kamay? Uy, nahiya. Nahiya ka muna, di ba? So, huwag mo kayo maglala, okay lang naman yan kung wala kang dala, kasi nga you're here to learn. But just in case lang po, para alam nyo kung where you stand, basta pag wala kang dala, you ka lang, hindi ka bridge. Are we clear? Yes! Okay, sino dito ang you? Ayan, di ba siya? Ayan, tama, yan. Ikaw, you ka lang, you ka lang. Okay. Sino dito ang may dala, may kasama, may dala? Yan, sa mga nagdala, may dala kang, either may dala kang baguhan, o may downline ka, bridge ka pa rin. Clear? Yes! And then the last, the C is the customer. Customer, it is your client o yung prospect ninyo, or your downlines. Yan sa mga baguhan. Kunwari, kahit ako luma na ako, ang dala ko, downline ko, matagal na rin siya. Pero, kung papakausap ko siya sa ibang tao, ABC pa rin yun. So, ibig sabihin, medyo kulang mo ito, I apologize.
The C stands for the customers, client, prospect, or downlines, existing downlines. Yes? Yes. Okay, good. So, clear na mo tayo sa ABC ha. Alam niyo ng ABC. Ngayon, why do we need the ABC? Bakit natin kailangan si ABC? Kasi po, mga kaibigan, maraming tao na inisip na, ay, kaya ko na ito mag-isa. Huwag mo ganun. Kasi bakit? For those people who cannot yet present the RBP and other trainings. Ibig sabihin, mga kaibigan, sino ho rito ang hindi pa marunong mag-present ng marketing plan ng Royal? Hindi pa marunong, huwag ka na yan, di ba? Yan. Sa mga hindi pa ho marunong, mga kaibigan, kung may dala kayo, sino magpapaliwanag? Yung upline, di ba? Pwede rin ho yung speaker. So, ibig sabihin, mga kaibigan, for the mere fact, nagdala ka na ng tao dito, nagdala ka na ng tao, you are now applying the ABC rule kasi hindi ikaw ang magpapaliwanag. Mas ulitin ko, pag hindi ka marunong magpaliwanag, ABC rule gamitin mo. Kung may downline ka, matigas ang ulo, ang tigas talaga, sobrang tigas! Pakakausap mo kay apply, papalambutin mo kay apply, ABC rule yung tawag din dun. Diba? Apply ba ABC nga? Bakit? Ako, ibang klase ito. Ang tigas ng ulo! Sinabi ko mag-recruit, anong ginagawa? Hindi nagre-recruit. Yung mga ganun ba? Diba sabi ko matin ng train, anong ginagawa? Nagpo-computer, nagpo-Facebook lang. Papakausap mo kay apply. So, mga kaibigan, ipapakausap mo. Kailangan ng ABC rule dyan. Gets nyo? Yes. Okay, good. When the profile or background of the scene is better than yours. Example, meron kang imbitahan. Yung naimbitahan mo, sobrang yaman. Eh ikaw, tayo, dari ako ng messenger pa lang ako, dugyut ba ako, no, di ba? Duka. Pero ang mga naimbitahan ko, mga medtech, mga doktor, negosyante, syempre, kung imagine mo, messenger ako, wala akong pera. Lalapit ako sa doktor, Dok, gusto mo kumita ng pera? Diba, sa blind mo, parang okay ka lang, di ba? Sabi mo, ako may kailangan, ikaw may kailangan kumita, di ba? Maniniwala yung doktor eh. So, ibig sabihin, kung medyo mataas ang profile ng taong to, na feeling ko hindi yan maniniwala sa akin, baka kausap ko sa ibang tao, gagamit ako ng ABC rule. Tama? O kaya, minsan din, ito pa, mga kaibigan, kunyari, mga posisyon, kunyari, boss mo. Imagine mo, boss mo ha. Ano, lapitan mo yung boss mo. Boss, gusto mo ba magbago takbo ng buhay mo, boss? Ang hirap yun eh. So, alam ko naman, oo nga eh, ano bang gagawin natin? Diba? So, mahirap yung ganun eh. So, ang pinaka-importante mga kaibigan is when there are people na feeling mo medyo high-end pa, kung mas angat sa'yo, makausap mo sa AB, sa apply mo, o sa ibang tao. Clear? You apply the ABC rule. O nga, mga mas maedad, mga matatanda. Diba? Alam nga lapitan po tatay mo, tay, alam mo, wala nangyari sa buhay natin. Kailangan magbago, kailangan tayo umaman tayo kasi wala kang ginagawa sa tayo. Alam mo tayo, kailangan magpapa-ABC ako sa'yo tayo. Diba? Nag-gets nyo? Let's face reality, there are some people na di namin kahit kausapin. Tama mali? Ako kahit speaker po ako, kahit matagal na ako nag-network, hindi ko kaya i-motivate at papa ko. Nakakaya, di ba? Alam mo tayo, ikit mo lang mata mo, mangarap ka pa. Di ba? Yun, di ba? Cheesy masyado. So yun. When your client is close to you or too much familiarity. Too much familiarity. Kasi bakit? Kahit gano'n ka, parang ganito, ako po kasi, ang reputation ko kasi nung high school tsaka college, makulit ako. Sobrang gulo ko talaga. Kasi talagang kitikiti ako, magulo, naughty ako. Kaya ang problema sa akin, mga kaibigan, pag nami-meet ko yung mga classmates ko nung high school tsaka college, hindi naniniwala sa akin. Kaya kayo, sino pa rin yung medyo maloko, makulit nung kabataan niya? Oh, di ba minsan pag magsasalita, parang ako, kahit ako matagal na ako sa network, pag mayroon ako mga friends na umaate na seminar, nahihiya ako. Kasi nakaalala ko, paano ba kakantsawan ako na ito? Nangyari na sa akin, nagpe-present ako, di power na power ako, biglang nakita ko, pumasok yung barkada, biglang nahihiya ako. Tapos nakita ko pa dyan, habang nagsasalita ako, magano, sa mga loved ones, sa mga friends, relatives, and colleagues. Isang mga kaibigan, like sinabihan ako nung isang araw ni Miss Angie Angeles. Sabi ako, Power Mike, atin ako ng ano mo, training mo. Naku, Miss Angie, huwag ka natin, mako-conscious ako. Well, kasi bakit? Alam mo, sabay kasi kami. Alam mo, sabay kami ng network. Although nauna siya sa akin ng mga ilang buwan,
sabay kami nag-network 1996 pa. So, with the same company. So, matagal na kami magkakilala. So, alam mo yung parang nakita niya ako how I grew up, siya, nakita ko rin siya. So, yung, I'm sure you know what I mean. Nag-gets niyo? So, ganun yun, mga kaibigan. Okay? So, remember, no man is a prophet in his own land. So, don't feel bad pag feeling mo hindi mo kaya i-convince yung mga kamag-anak mo minsan o hindi mo kaya kausapin. Remember, even Jesus Christ himself, he was born in Nazareth, pero lumipat pa siya iba't ibang lugar. Tama, mali? At doon siya nakinig, doon siya nakapag-preach it. Then he came back after a few years back. So my point is, ladies and gentlemen, is no man is a prophet in his own land. So it's okay. Pag nahiya ka dyan, ipakausap mo sa ibang tao. Are we clear? Yes. Okay, good. So, clear sa yung ABC na? Clear na? Yes. Okay, good. So, the effectivity of teamwork and synergy. Ano ibig sabihin yan? Kasi let's face reality, mga kaibigan, na iba pa rin kapag yung kaibigan mo, yung naimbitahan mo, may iba pa rin kumakausap sa kanya. Yung may nakikita siya ibang perspective. A classic example, kunwari may kaibigan ka, dating janitor, eh ikaw engineer ka. Kunyari may dala kang janitor, ikaw engineer. Sabi mo, yayaman ka kay Royal, bla 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 bla. Oo nga, kaya naisipin niya, engineer ka kasi. Eh pakausap mo kay kay John Bernales, dating janitor. Oh, ay, janitor ka? Eh, janitor, hindi mo, tignan mo, janitor. So, alam mo yun? So, isipin tuloy niya, tama ko, kaya ko din. So, ganun, kaya minsan dati when I was doing network, my background was, I was a messenger, collector din ako, naging partner ako ng jeep, tapos engineer din po ako at the same time. So, usually, pag may mga downlinks ako na ganyan ang background, pinakapakausap sa akin. Kasi bakit? Nakaka-relate. Kaya importante mga kaibigan is the power of synergy. Kasi bakit? Let's face reality. Even kahit gaano ka kagaling, iba pa rin yung nakaka-relate eh. Tama mali? Yun lang na match, di ba? Kasi mga kaibigan, may kwento yan. May isang lalaki kasi, ano pangalan mo sir? Ha? Noel, si Noel, pupunta siya sa Manila Zoo. Pagpunta ng Manila Zoo, mga kaibigan, nakita niya, nagbigay siya ng mga pagkain sa unggoy, sa unggoy. Tapos nakuha ng unggoy. Di ba? Ang ginawa ng unggoy, kinuha yung pagkain, sinaksak sa puwet. Tapos dilabas, tsaka niya kinain. Di ba nakakita ka, subukan mo na ba yun? Kumain ka, lagyan mo mas puwet. Tapos sabi ni Noel, hey, that's a weird monkey. Tinawag yung mga zookeeper, hey, zookeeper, come here. Sabi, bakit sir, bakit? You have a weird monkey. Bakit weird? Kasi, binigyan ko siya ng pagkain. Tapos, nilagay mo na sa puwet. Tapos, siya na kinain. Ang weird. Alam mo, sabi ni zookeeper, hindi sir, actually yung monkey, matalino yan. Paano naging matalino? Kadiri ka yan. Hindi sir, matalino yan. Paano naging matalino? Kasi kapos sir, may nagbigay naman sanas. O tapos, yung unggoy, kinain niya masanas, binulong buo, hindi lumabas. Kaya may ginagawa sa pagkain, sinusukat muna niya. Ibig sabihin, minamatch ba? Minamatch. Match ba na? Pag may nagpag ka, awakan mo na yung match ba? So, ang dapat mga kaibigan, it's very important na minamatch nyo din. Kaya usually pag meron akong prospect, pag nakapag-invite ko ako, usually what I do, pinoprofile ko na kagad siya, inaalam ko na yung background niya para alam ko kung kanino ko siya papakausap. Kaya lang, ABC rule with the power of synergy will not work. Bitin ko the power of teamwork or synergy will not work if you are not a good distributor. Bakit? Because no other group will work with you. Kunyari, bad ka. Hindi ka namamansin. Ba't na makipag-usap sa'yo? Hindi mo ko pinapansin. Suplado ka. Tapos kung kailan may kailangan, tsaka ka mabait. Di ba? That's why we have to work together, mga kaibigan. Remember, we are all with Royal, so we have to work together. Magtulungan. If you need my help, I work with you. I can help you. If I need to help you, work with me, you help me. Tulungan ho tayo. Okay ho ba yun? Yes! Because believe it or not, mga kaibigan, kahit ikaw expert ka na or bago ka pa lang, there are still people that you need others' help pa rin. Tama mali? Tama. So, are we clear? So, Yes. okay lang ho ba magtulungan tayo? Yes! Okay, very good mga kaibigan. Now, how to become an effective aide? How to become an effective aide? Sabi effective aide, yung effective ka bilang advisor. Nagets nyo? Okay, so paano ba yan? Internalize the company, the products, the marketing plan, and the management. Ano ibig sabihin yan? Kasi, mahirap po kasi maging advisor. Ikaw mismo, hindi mo naiintindihan yung kumpanya.
Tama, imagine mo, pinapakausap ka, sir, grabe itong kaibigan ko. O sige, ikaw naman bilang A, kinakausap mo yung customer. Alam mo, maganda tong Royal. Actually, matagal-tagal na rin to eh. Tsaka balita ko, may ginagawa silang building eh. Tsaka meron tong biyahe. Pag sumali ka, biyahe ka. Alam niyo gano'n? Tsaka dito marami nang kumikita. Actually, yung nakita mong kumikita, makikita mo rin yan. Kita na lang tayo. Nag-gets nyo? Alam mo nakakatawa kasi, nung bago lang po ako sa Royal, meron ako na-imbitahan. And then, yung invite ko, nag-invite na rin. And bago lang din ako, di pa ako masyadong, bago lang ako eh, wala pa ako ilang linggo nun eh. Ilang linggo lang pala ako nun. Ano lang, nagkataon lang na, yung isang friend kasi ng wife ko, gusto gumamit ng product. Eh, best friend ng wife ko yun. So, di bumili siya ng product. Tapos meron na siya invite, interesado daw sa product. Eh, bago lang ako. Wala pa talaga. Sir, ano pinagay ba ng druta nyo tsaka sa druta sa labas? Ano? Alam mo nakakaya. Hindi ko talaga alam kung sabihin ko na. Actually, maganda talaga. Actually, ang maganda kasi sa Royal, no? Pag bumili ka ng druta dito, may babiyahe ka. Honestly, it was very embarrassing, and I'm very embarrassed to do that before. Ang sa akin, mga kaibigan, I learned from that mistake. Please learn from my mistake. A wise man learned from other people's mistake. A fool learned from his own. I was a fool, I learned from my mistake. So be a wise man, learn from my mistake. Yes. The marketing plan. I came from a company for so many years. Then hindi mo alam yung promise, hindi mo siya nakukuha. Tama mali? Tama. Alam lang natin, my left, my right, match. Tama mali? Tama. Pero there's nothing wrong with that. Kaya lang mga kaibigan, ito masakit eh. Para ka naka-Ferrari, ang alam mo lang kasi, primera, segunda. Sayang may trasera pa, kwarta, tsaka quinta. May pang sa yan eh. Hindi nila ma-maximize. Eh, si Royal, ginawa yan para sa'yo, kumbaga sa regalo, sa'yo yan. Hindi mo alam, meron pa palang iba. May iba pa siyang binibigay sa'yo. Hello? Yes. Gets nyo? Yes. So, gusto niyo ba ng ganon? Para ano? Yes. Para next year, you can prepare your group ng maayos. Kasi ang masakit nito, by the time you know, ganun pala, kaya lang it's too late na. Pa-cut off na. Hello? Yes. Are we clear? So, tanong kayo, okay ba sa inyo yung ganung klaseng training? Yes. So, gagawin mo natin yan before the end of the year. Okay? So, we'll do it very frequently. We'll do that once a year. Very frequent, okay? Now, pangalawa mga kaibigan, know how to teach and use the ABC rule. Teach B that someday he, she will become A. Kasi ganito yan. Noel, hiramin kita Noel, para mabilis. Ay, bilisan mo. Ito, this is Noel. Ayaw ka lang, huwag ka maya Noel. This is Noel. Now, mga kaibigan, Noel is my downline. Now, I am the A. I am the advisor. You have to understand, pag na-invite mo na si Noel, someday, si Noel magiging bridge. Yes, sir. Tama, kasi mag-invite siya, di ba? Pag si Noel naging bridge, na-invite niya si Tere. Alika, Tere. Yan, ito si Tere. Si Tere ngayon, mga kaibigan, ang customer na, or client, or downline na. Balang araw, pag na-invite na siya, i-instruct mo na kagad si Noel. Noel, you have to understand, balang araw, ikaw magiging advisor ka rin. So you have to remember, every time na nag-uusap ako, may kausap ako, makinig ka. Hindi ba rin paulit-ulit, Noel? Basta importante, kailangan makabisado mo yung mga sinasabi ko. Yung sinasabi ko, to the point, para na akong tape recorder sa tenga mo. Para dumating ang panahon na lahat ng sinasabi ko, lumalabas na rin sa bibig mo. Ang tawag ng mga kaibigan, duplication. Now, to all the leaders, to all the upline, to all the advisor, please, when you talk, it's good that we're good in talking. I thank you. That it's good that we're good in talking, in training. It's good. Pero mga kaibigan, make sure lang that when you talk, huwag pa iba-iba yung training mo, yung sinasabi mo. Like for example, pag namomotivate ako, when I do motivation, meron akong standard lang. Parang ganito I don't know how to explain it, pero parang ganito siya eh. Kunwari, yung first 10 minutes ko, pare-pareho sinasabi ko, parate.
Yung intro ko ba? Yung intro ko, yung mindsetting ko, pareho yan parating pareho yan. Hindi ko binabago. Eh, sabi niyo ba sa'yo, wala ka nang alam? Hindi. Marami akong alam. Pero, eto lang muna sinasabi ko sa kanya. Sa kanya. Bakit apply? Simple lang, para makabisado niya. Kasi tandaan mo, every time may kasama ako, paiba-iba sinasabi ko, malito na hindi niya makakabisado. Kasi remember, ang purpose ko, matuto siya. Hindi purpose ko, mabilib siya. Remember, mga kaibigan, network marketing, hindi pagalingan. Ang network marketing, kopyahan. Pag nakopya ka ng dami mo, dalawa kayong magaling. Magaling ka magpakopya, magaling din siya mangopya. Ulitin ko mga kaibigan, hindi ka pwedeng magaling because I have leaders before, ang galing magsalita. Sobrang galing magsalita. Maniwala ka, ang galing talaga. Pati ka naman sa kanya eh. This was the problem. Yung income niya, hindi lumaki ng gusto. Hindi siya lumaki ng gusto. Kumita siya 100 plus, almost 200. But this person never reached 300, 400, half million. You know why? Because he was so good, na yung downline niya, hindi siya makopya. Sobrang galing. Now, yung lakas niya, yung galing niya, naging weakness din niya. Nagets yung sinasabi ko? Yes! Kailangan mga kaibigan, pag meron kang tinitrain na downline, yung duplicatable ka. Kaya when you do trainings din, when you teach your people, make it simple, easy to understand, para easy to duplicate. Kasi pag ginalingan mo ng sobra, may intimidate, hindi ko kaya ginagawa mo, galing mo eh. Nag-gets nyo? Yes! Ito tingnan mo to Kasi minsan, nako-confuse tayo na dapat magaling ka. Yes, dapat magaling ka. Pero make sure na yung galing mo, duplicatable. Nag-gets nyo? Hello? Yes! Ganun dapat. Huwag yung habang nag-motivate, alam mo, magaling talaga yan. Gagaling ko pa, di ba? Hindi ko yata kaya yun. So, nag-gets nyo? Yes! So, make it very duplicatable. Make it very, very duplicatable. Remember, the easier for you to duplicate, the bigger your group will be, the faster your group will grow. Okay, gets nyo? Okay. Yes! Okay, good. Clear tayo doon, mga kaibigan, Regularly attend training and develop your own style. Kasi mga kaibigan, parang ganito yung ginagawa ko ngayon. Okay na, makinig ganito ko what I do. Okay? So, kunyari, downing ko si Noel, di ba? So, parating ako narinig ni Noel. Okay? So, someday, pag nagsalita siya, kopyang-kopya na ako, pati jokes ko, pati galaw ko, kopyang-kopya na yan. But there will come to a point in time na siya mismo, sa sobrang kabisado niya na, remember last topic natin, the power of the subconscious mind? You must do things automatic. So, ibig sabihin, dahil sa sobrang kabisado na, kahit nakapikit ka, kaya mo sabihin yung mga sinasabi na, di ba? Pero, dahil sa subconscious mind na yun, aandar na sa'yo yung ugali mo talaga, yung nature mo na, yung character mo na. Kasi before, ang kinokopya ko, apply ko. Ang apply ko ganito sa, ay, naka-video ba? Basta merong mga misa, may makikita ka mga pag kinokopya ka ng downline mo. Matuwa ka kasi pag kinokopya ka, una-una, nakaka-leverage ka na. Pangalawa, gusto kang kopyahin. Tama? So matuwa ka. Okay? Ngayon, sooner or later, huwag ka rin ma-offend pag iba na ang style, hindi ka na niya kinokopya. Matuwa ka rin kasi bakit? Nag-mature na siya. Yes! So either way mga kaibigan, there is still progress. Ang hindi kasi alam ng, ang minsan, nakakaligtaan kasi natin na pag slow progress, feeling mo nakaka-disappoint. Huwag kayo ma-disappoint because slow progress is still progress. May iba kasi mabilis, iba mabagal. But either way, at least you're not progressing. Are we clear? Yes! Okay, good, ha? Letter D. Always be excited, always give B encouragement, and must show up even if C cancels the meeting. Remember this, ulitin ko to always be excited, always give B encouragement, always give the bridge, the downline encouragement. Hindi mo ba na, downline, what happened? Apply, na-injure ako Di ba, sige, punta kita tayo doon. Kasi nasubukan nyo naman minsan, in-invite ka ni downline, punta ka naman. Pagpunta mo, nag-antay kayo, hindi dumating yung prospect. Nasubukan nyo na yun? Yes! It happened to me so many times. Tapos, napansin mo, nung na-Indian kayo, yung dami mo, hindi mapakali, parang, sorry talaga, nakakagaya talaga ito.
Gumagano pa, di ba? Hindi niya alam kung saan siya magtatago. Naranasan niyo ba yun? Yes. It's happened to me so many times din. Ngayon, pag gano'n nangyari, please, huwag niyong pagalitan yung downline. Ito parati sinasabi ko, usually ito yung sinasabi ko eh. Downline, tanungin kita, ay, nakakatay na talaga eh. Teka, downline. Tinawagan mo ba siya? Yes, upline. Sinabi ba niya, darating siya? Yes, upline, sinabi niya eh. Kaya nga kita in-invite, di ba? O, kailan mo siya ulit tinawagan? Upline, kanina lang. 2 hours before. Tinawagan ko siya, nag-confirm siya eh. Ah, ganun ba? O. Tapos hindi ko nga alam bakit ganito upline eh. O, ganito na lang. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Sinasabi ko ganito. Downline ganito. Downline. So, do you believe you did your part, downline? Yes, upline. Then if you did your part, I'm happy. Kasama yan. Kasama yan sa pag-network. Kasama yan when you're growing up. Kasama talaga yan. Ang importante ganito, you did your part. As long as you do your part, God will do the rest. Yes. So, ganun lang. So, yun ang pinaka-encouragement mo sa kanya. Saka huwag kang mag-alala downline. Pag invite ko ulit next time, pupuntahan pa rin kita. Give them the assurance. Kasi ano, bakit? Dahil pag ikaw hindi mo siya binigyan ng gano'n, next time mahiya nang tumawag yan. Eh, pag nahiya tumawag yan, kano siya magkapasama? Sa iba na, di ba? Mamaya, makita mo, iba nag-apply niya, di ba? Nag-gets ko, ibang kumpanya na siya, di ba? Remember this, basta importante is the downline did their part. Are we clear? Yes. Ngayon, bakit mo, apply paano yan pag hindi niya nagawa yung part niya, palpak pala. Then on the spot, i-correct mo siya, pero huwag mo pagalitan. Nasubukan niyo ba minsan na parang may bata naglalaro ng martilyo? Kaya kahit sino man martilyo, nakapukpok niya yung kanyang martilyo, yung daliri niya ng martilyo. Masakit. Sino may kasalanan? Di ba nung bata? Yes. Ngayon, di ba dapat pagsabihan yung bata? Yes or no? Yes. Pero sa panahon na on that particular moment, hindi niya kailangan ng sermon. Hindi niya kailangan pagsabihan. On that moment, ang kailangan doon, ayusin yung daliri. Hindi, di ba? At that point, kailangan kawawa na. Tama mali? Pag medyo maayos na, after ng ilang oras, ilang araw, tsaka na may pagsabihan. Pero at that moment, hindi niya kailangan ng palo. Ang kailangan niya, aruga. Ang kailangan niya, comfort. There's always a time for everything. Yes. Remember, ang kausap yung tao, hindi yan hayop. Marunong masaktan niya. Actually, ang hayop na nasasaktan eh. Tao pa kaya. Are we clear? Yes. So, okay ba sa atin yung mga kaibigan? And you must show up even if she cancels the meeting. Kunwari, on the way ka na. On the way ka na. Di ba? Bigyan, apply cancel eh. Sorry yan. Di ba? Malapit na, puntahan kita. Punta mo kahit malapit ka na. Okay? Huwag naman na sa bahay ka pa. Apply nag-cancel, di ba? Puntahan kita. Ay naman, okay ka naman nun, di ba? Kunwari, nakatira ka sa Marikina. Meron kang home party sa Pampanga. Nag-cancel na sa Marikina. Di ba? Puntahan kita sa Pampanga. Okay naman yun. Pero kung malapit ka na, ituloy mo lang. Why? To give more comfort. Remember this. Help your downline, especially when they needed you the most. Kasi hindi ka nila makakalimutan yan. Parang ganito, Madam, hindi ka bang kumain? Hindi ka, no? Sir, kayo hindi kumain. Hindi siya biling masyado kumain. Inom-inom lang siya. Joke lang. Sir, ano paborito niyong pagkain, sir? Paksiw. Paksiw. Kunwari, sir, busog ka, bondat ka. Bigyan ka ng paksiw. I'm sure matutuwa ka, pero hindi mo kakainin, correct? Yes. Yes, di ba? Now, pangalawa, ganito na lang. Gutom na gutom ka. Talagang ilang araw ka na nahihilo sa gutom. May dala akong ensaymada. Kakainin mo. Yes. Bibigay ko sa ensaymada ko. Kakainin mo. Yes. Na-appreciate mo ba? Yes. See? Hindi niya paborito yung ensaymada, pero na-appreciate niya. Because I was there when he needed me the most. Yes. And by doing that, mga kaibigan, you're now creating a bond between the upline and the downline. The power of the ABC, mga kaibigan, is not just about convincing the prospect. The power of the ABC is connecting between you and your people. Kasi mga kaibigan, ang pinaka-importante kasi, habang lumalaki yung downline mo,
habang lumalaki yung grupo mo, nandiyan ka sa kanila, katabi mo sila. Kasi pag lumaki na yan, ibang klase grupo mo, solid kayo. Solid ang core group nyo. May pinagsamahan kayo. Yes. Are we clear? Yes. Okay na ba kayo? Yes. Very good, diba? Be well informed, knowledgeable about network marketing. You must be well informed. Kailangan alam mo itong pinapasok mo. Hindi yung network, hindi pag kinausap ka na ng customer, di ba? Networking kayo, opo, pyramid yan, di ba? Pyramid ba ito? Di ba? Hindi pwede yun. Mamaya, we'll talk about the pyramid thing. Pero alam mo yun, di ba? Dahil wala kang alam, baguhan ka lang, bigla kang ginanong ng networking yun, pyramid. Sabi ako, magsusunod mo ba? Gets nyo? Yes. So, ang para sa akin mga kaibigan is very important tayo bilang mga A is alam natin yung pinapasok natin, alam natin ginagawa natin. Yes. Kasi to cut the story short, ikaw yung tanungan ng bayan. Kailangan mga kaibigan bilang advisor, bilang upline, ito yan mga kaibigan. Dapat you should know the answer. You are the answer. Parang kung may tanong, apply! Basa! Ayan, basa. Ayon sa libro. Are we clear? Yes. Okay, good. Now, how to use the ABC rule? Paano mo siya gagamitin? Remember that you are the B. Remember, you are the B. Hindi ka A. Ikaw ang B. O nga pala, A, B, C. So, tatlong tao yan. A, B, and C. Alam niyo ba, mga kaibigan, A, B, and C. Sa tatlong to, tanungin ko kayo, anong gusto nyo? A, B, or C? A. Anong gusto nyo? A, B, or C? A. Mas gusto nyo A? Ako, tatanungin nyo, mas gusto ko yung B. Madali lang sabahan. Alam bakit? Hindi, ako to ewan ko sa inyo. Pero ang A kasi, ikaw nag-explain ko lahat. Ang B, tagadala lang. So, ang trabaho ko lang, tao, telepono, mag-meet. Si A na bahala. Trabaho ko, 3 minuto lang. Keep it short and simple, tawag, di ba? May minuto, dadaling ka pa A. Si A, isang oras masasalita. Ako, makikinig lang. Nag-gets nyo? Kaya lang kasi masarap mag-ingay kasi ikaw yung kumakausap, ikaw yung bida, di ba? So, again. You should learn, know where you stand. Ano ba talaga gusto mo? Ikaw yung bida o ikaw yung kumikita? Ano? Kumikita, pareho. Correct. Gusto mo rin sikat. Pwede rin naman, di ba? But remember, kailangan muna, be the bridge. Magdala ka muna. Dahil hindi ka magiging A kung hindi ka naging bridge. Kasi paano ka magiging A kung wala ka dinadala? Tama mali. You ka na lang ng you. Kasi wala ka C. Namatay ka, tumanda ka C. So, nagets nyo? So, kailangan maging B ka, magdala ka talaga, magdala ka. Okay? So, kayo ang bridge. Remember, ikaw ang bridge. So, ikaw magdadala. Sa mga bago, Sir, gaano ba katagal ang bago? Basta ganito, kung hindi ka pa nag-100,000 a week, bago ka pa lang. Yes. Hindi naman. Bago pa rin ako. Well, ganito na lang. Para sa akin, it's always nice to be the bridge. Kasi bakit? When you become a bridge, parati ka may bago. At pag may bago ka, parati ka may group. Yes. Gets nyo? Yes. Kailangan parati ka may dala. So remember, you are the bridge. Pangalawa, before you bring your C to meet your A, you must first give your A the background of C. Use the form. The family, background, occupation, the recreation, and then the message. So what does it mean? Parang ganito. Siyempre, sila, ako si B, kunyari, ito si A, ako si B, ito si C. So kung, ano pangalan niyo, sir? Charlie. Kung naimbitahan ko si Charlie, siya si C. Di ba? Ganun na kita, Charlie. Ayun. Yan. C. Si Charlie. Ito, si Charlie. Di ba? Tapos, sabi kita rin. Parang hirap-hirap ako ngayon. Napasik na patarin ko. Example, mga kaibigan A, B, and C. A, B, and C, di ba? Kunwari si A, siya ang upline. Pwedeng cross-line, pwedeng brother line. Basta pareho kaming royal. Okay? O nga pala dapat ang A mo parehong royal
Hindi nga, I'll be sorry, I have to be straight with you, especially for those people who has been in network marketing. You cannot, di natin masisi, marami kang friends outside. Please do not, under any circumstance, do not let your people meet up with your friends outside Royal compound. Meaning, ipakikilala mo sa isang magaling mag-network, taga-ibang kumpanya. Patay yan. Do not do that. Kahit friend mo yan, it is a no-no. Alam mo bakit? Malakas ang power ni A. Pag etong si C, na sobrang bilib kay A, grabe ka, ang galing ka talaga. Anong kampanya ka, ha? Hindi na totoo. Huwag niyong habulin yung knowledge ng taong yun. Nagets nyo? Yes. Please do not do that. Please do, I advise you, please, take it from me. Do not put virus to your people. Mga virus yan. Minsan ito masakit dahil ibang company yan, ibang kultura, ibang utak niyan. Magaling yan. Oo, magaling siya sa skills. Pero yung prinsipyo, the way they do this, baka magkaiba kayo. And then may sinabi ka na dapat kumaniwas, sasabihin dapat kanan, and then this person will be confused. Are we clear? Yes. This is true. This is honest to goodness. When I was with other company, in my former company, I will... Clear? Yes. Now, mga kaibigan, hindi tayo nagsasolo, hindi tayo nagsasakang. But, ang sa akin lang, you must protect your business. Huwag mo silang i-expose. Isolate them with just Royal. Are we clear? Yes. Okay, nasa na ba tayo? Ikaw kasi. Si Chi, ganito, si Charlie. Di ba? So, clear na tayo? Balik tayo sa ABC rule, ha? So, ganito ngayon. Pag mag-meet sila, ang kakausap niyan, hindi ako, siya. Di ba? So, nakalagay dyan, I must inform my upline about the background of my customer. Kasi, para pag sila nag-usap, alam na kagad ni upline kung anong pagkatao niya. So, alam niya kung paano siya magkakausapin. Parang ganito. Siyempre, kunwari, ang kakausap yan, successful na example, di ba? Siyempre, pwede isipin niya, pera. Sasabi, alam mo, mag-royal ka, yayaman ka dito, ganito, kumita na ako, ganito. Eh, without him or her knowing na, may sobrang yaman na pala nito. May sarili itong aeroplano, may sarili asyenda. Tapos sabi niya, pwede ka kumita ng 100,000 a week. Power, I'm making 100,000 a day. Alam mo yung ganon? Because trust me when I say for so many years I've been doing networking here in abroad, I've met people na who's really are super duper rich. Super. And meron pa nga ako mga tao na meet na may sariling helicopter, may mga palasyo, may namit akong gano'n sa Europa na. So, meaning, ang para sa akin mga kaibigan, alamin niyo kung sinong kausap niyo. Ngayon sir, bakit? Para alam niyo kung saan mo siya kukunin. Example lang, pero ano pa lang sir, nag-titira no? Kasi sir, huwag na lang ikaw sir. Sino ba dito medyo bago-bago lang sir? Ma'am, sir. Ikaw, bago-bago ka lang, madam, no? Halika. At kung friend ko pala, si Joy, ano to, taga Davao. Tapos ano to, family niya, nandito na sa Manila. Tapos wala na siyang dad. Yung mom niya, she's staying with her mom. Tapos yung mga kapatid din, tama? Mga kapatid niya. Tapos ang pangarap niya kung siya magka-house and dad. Tapos nag-resign to sa kanyang job. So wala siyang job ngayon, so he's looking for an opportunity. Diba? So, yun. Mga kaibigan, pinapaalam ko na kagad sa kanya yung pagkatao niya. Para pag nag-usap sila bukas, alam niya na atake. Parang ganito, hi, kumusta? Example lang siya, di ba? Hi, ako pala si Kare. Hoy, ako pala. Ay, ako si Kare, kumusta? Kunyari siya na yung bridge, Kare. Pag pinakilala niya na ako, pakilala mo. Ako na si Mike. Sige, ako na si Mike. Hindi, okay. Pinakilala na, di ba? Hi, ako si Mike. Hi. I heard you're from Davao now. Talaga? So, makilala na ba sa Manila? 5 years. Talaga? Pero nag-work ka na ba before? Talaga? Ano naging work mo? Talaga? That's nice, di ba? Pero ngayon, may work ka ba ngayon? Wala.
Wala? Actually, ako rin naman eh, kasi nagsimula naman ako part-time lang. Ang kinaganda pero wala na, do you wanna make an extra additional income right now? Talaga, alam mo, nakakatawa kasi dahil dito sa ginagawa ko, nagkaroon ako ng property. Tapos meron din kami condominium, ganyan. Now, pasinin mo instead of sinabi ko magkakabayad lupa ka rito, sinabi ko nagkaroon ako ng condominium. So indirectly, parang yun na rin yun. So parang hindi halata na parang nagsimulit niya sa akin. So, nag-gets nyo? Pero syempre, dahil nalaman ko yung the night before pala, inisip ko na paano ko sasagot, paano ko ibabagsak sa kanya. So, nag-gets mo? Yes! Okay, masyadong obvious na, hey, hello, John, kumusta ka na? Balita ko, gusto ko na magkabayad ko. Nagets nyo? Yes. Masarap pa natin si Tere. Alam nating magaling si Ampay magsalita, magaling mag-convince, Ampay, ikaw na bahala. Hindi na totoo. Naranasan niyo ba mga upline, advisor na bigla lang bigla to sa'yo yung customer, parang hindi mo alam kung gagawin mo? Naranasan niyo hindi? Yes, di ba? So, mga kaibigan, mali yun. You have to inform your upline kung sino yung audience. Kaya minsan pag in-invite ako magsasalita, for example, sabi ko, upline, share ka naman sa grupo ko. Teka, ano ba yan? Bago ba yan luma? Bago ba yan luma? Gano'n nakatagal yan? Ilan ang bago? Iba ng luma? Kasi napapansin ko minsan, pag tinatawag yung team speaker, upline, upline, share ka naman. Ano ba yan? Anong gusto sabihin ko? Upline, bahala ka na. Hindi pwede yun. Kasi bakit? In-invite mo siya magsalita. I-maximize nyo na dapat yung sasabi niya, swak dapat. Hindi, daldal siya ng daldal eh. Imagine mo daldal siya ng daldal about retailing agent. Ang gusto pa rin malaman, cutting incentive. Tama mali? So dapat, alam ninyo, huwag yung basta lang pakikilala mo na, basta lang marinig siya magsalita. Ako na, magaling ka lang, ikaw na bahala. Kapain mo na lang. Nagets nyo? Yes. Now, honestly, I'm sorry to say this, but honestly, I've seen a lot of situations na gano'n nangyari. Minsan tumatambay ako dito sa baba, nakikita ko yung mga nag-A, nag-ABC. Okay, share na naman. Okay, ito, ganito ko. Kaya minsan, yung upline, hindi alam kung ano sasabihin kasi bakit? Hindi niya alam eh. Wala siyang background eh. Clear? Yes. So, nag-gets nyo ngayon paano yung ABC rule? Yes. Okay, good ha? Now, make sure to discuss with A what may be the needs of C. Select time and place for meetings. Diba? So, make sure lang pag dinala mo yan kay A, dapat maayos kung pupuntahan ninyo. Nakatimbre na sa kanya yung mga background. Reconfirm your appointment to C at least a day before. Para sure talaga. Diba? Kasi minsan, makita tayo next week ha, hindi mo na tinawagan, next week na lang kayo mag-usap, bahala na. Hindi pwede ganun. Kailangan everyday, kailangan ipa-follow up siya, especially the day before. Hello? Yes. Alam nyo, maswerte kayo sa panahon ngayon. Kasi nga, lahat ng tao may cellphone. When we were starting back in 96, walang cellphone. May ang uso ng mga panahon yung pager. Diba? Kaya kung may pager ka, sikat ka. At nung panahon yun, palaki yan ang pager. Pag mas malaki pager mo, mas maganda yan. Hindi na totoo. Pag mas malaki pager mo, mas sikat ka. Pag naglakad ka, pali ka mo sa tao. Sino dito nabutan ng pager, taas sa kamay? Sino matanda na yan? So, ganun. So, imagine mo kami nung nagpapalo pa, PLDT. Tapos, yung hindi pa uso yung IDD, NDD nun. May operator pa dahil ka ng 118 pa, 119, di ba? Nabutan niyo ba yun? 118. Diba yan? Operator, pwede mo pa connect call, sabi ko. Connect call. Totoo yun, kasi nag-meeting po ko sa Cavite. Tatawag pa, papakolek ko doon. Bakit connect, sir? Sa mga bago po, pag sabi collect, ang magbabayad yung tinawagan nila. Diba, operator, o sige, I will accept. O, di siya magbabayad, di ba? O, parang kita tayo mamaya. O, sige, o, ano na. Imagine mo, PLDT. Tapos, pag nasa labas na kami, payphone. Meron mo ba dito nagpa-payphone? Wala na, di ba? Yung panahon natin, tatlong 25 na. Okay, kasi puso na dati yung digital ba yun? Yung ano na. So, kahit piso, may sukat lumalabas eh.
Isa pa wala sa may chewing gum. Joke lang. So, nagigets nyo? Yes. Ang bilis mag-follow up ngayon. Unlike during our time, ang hirap. Hello? Yes. Yun, di ba? Ang masakit, dahil walang cellphone nun, pag nag-usap kayo ngayong umaga, na magkikita mamayang gabi, wala nang usap-usap yun. Ano na lang yun? Fake na lang. Tiwala na lang na darating na talaga siya. And it happened to me so many times, yung barkada ko, ang tindi nga yung barkada ko, tinindyan ako 5 beses sa loob ng 1 linggo. Araw-araw, Monday, Tuesday, Wednesday, tinindyan ako. Ako naman, pag hindi niya ako sinipot mamayang gabi, tatawag ako mamayang gabi ulit. Pare, bukas na tayo magkita. O sige, bukas. Ano naman? Pare, hindi ka dumating. Bukas na, o sige, bukas na naman. 5 araw straight. Pero dahil gusto ko kasi makapag-invite, gusto ko makakuha talaga ng mga prospects ko eh. Diretso lang din ako. So, reconfirm your appointment with your customers. Clear? Yes. Pag nakita na si A and C, B must tee up A during the introduction. I-tee up mo dapat. Ano sabihin tee up? Ganito yan. The setup should be like this. Pag sinabing tee up, i-build up mo. Kailangan dapat mataas ang tingin ng customer kay A. Yung sobra mo siya, i-build up ba? Dapat ang setup ganito. Ito ang tama, itong pula.